pasahero na bumabiyaheng Osmeña, Nazareth, Nazareth-Osmeña sa Zamboanga del Norte. Panay pa rin ang dasal. Bago pa man daw kasi nagkapandemya, araw-araw na nilang hinaharap ang takot at kaba. Sa kanilang mga buwis buhay na biyahe. Kung saan ang kanilang mga sasakyan, walang choice kundi tawirin ang mga rumaragasang ilog. Buwis buhay talaga ang biyahe para marating o makalabas ng Barangay Nazareth sa bayan ng Osmeña sa Zamboanga del Norte. Kailangan pa kasing tumawid ng ilog ang bus at kung minsan may mga pangyayaring hindi inaasahan. Hanggang nitong July 8, nangyari na ang kanilang kinatatakutan. Nagpapanik na kami. Nasa loob na po yung tubig. Kapag hindi kami lumabas, katapusan na talaga namin eh. Jesus ko, Lord! Te, lumabas na tayo. Natakot ako. Ang bus, biyaheng Osmeña, papuntang Nazareth sa Zamboanga del Norte. Pero bago nito marating ang ilog, 13 beses nitong kailangang tawirin ang ilog. Manual man eh, manual. Naabutan pa nga ng aming team ang truck na ito. Kinailangan pang alisin ang mga bato sa ilog. Ayo, bato na lang yun, ano rin na. Makalipas ang 4 na oras na biyahe. Nakilala ng aming team ang ilan sa mga pasahero ng tumagilid na bus. Kwento ni Melissa, umaga nito lang July 8, masama na raw ang kutob niya. Pag abot na mong Osmeña, mura maglahi gid daw. Murag yung mangulba ka ba? Murag kabihaong ka ana ba? Si Jenilyn, bit-bit pa ang mga inutang niyang paninda na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Ito lang po ang pagkikitaan ko. Dako ba kay may gastuan na pagpamasahe ng among mga karga. Sa kanilang kahuli-hulihang pagtawid ng ilog, bigla ba namang bumuhos ang malakas na ulan. Napansin po namin yung tubig nasa hagdanan lang ng sasakyan. Parang nagkakusog ng tubig, nagkahinay-hinay na siya kumba. Jesus ko, Lord! Lumabas na tayo, lumabas. Sabi nila, hindi pa. Natakot ako, marang nagkurog, ano ba, kurug-kurug, hindi niya. Adlok ba kayo? Mamatay man daw, mamatay. Naisip ko nga baka wala na kami. Yung anak ko wala nang mag-alaga. Ako mawarog wala ako sa sarili ato ma'am. Adlok jud kay kanto ma'am kay di kantidad ko na akong gidala. Dagan mo ko sa babaw, nagkuha akong rescue. Nagpapanik na po kami kasi nasa loob na po ng bus yung tubig. Kapag hindi kami lumabas, katapusan na talaga namin eh. Hindi na mabuksan ang pintuan ng bus. Kaya ang konduktor na si Jonathan, sa bintana na lang inilabas ang mga naipit ng pasahero. Halo, kay ratol gaya nga ito kay dako ko nga naging mga pasahero.
Pero panibagong pagsubok ito para kay Jenny Lynn. Nahirapan po kasi dumaan ng bitana. Hindi ko man maabot yung kanang tumbanan ba. Yung ina ko ma'am, mataba eh. Hindi kayo kasya sa bintana. May nagdasal ko sa Panginoon na makalabas na sila. Kahit yung lahat ng mga karga doon ay maano na ma'am. Huwag lang ang aking ina. Maya-maya pa, Nakalusot naman ako sa bintana. Naman po'y gasunod na ako diri nga kuan. Tinulak ko niya. naisalba man ang sarili, naanod naman ang mga inutang ni Jenny Lynn na 10,000 pisong halaga ng mga paninda. Sayangan lang ko kayo atong amo ang kuan, ma'am. Ang mga kinumpra. Agwan tahog bayad tong akong utang kaysa amo ang kinabuhi gyud mo inawala adto. Matapos ang 15 minuto na pakikipagbuno sa rumaragasang ilog, lahat ng mga pasahero ng bus nakaligtas. Sa tulong din ng mga taong sumaklolo, pati ang bus naisalba. Nagsugod mi og bira-bira na yung mga alas 11 sa gabi eh. Then nakuha na mo siya mga alas 2 sa kadlawon. Tanging hiling ng mga residente rito, magkaroon na raw sana ng konkretong daan at tulay sa kanilang lugar. Maayo gyud unta na ma'am. Buhatag tulay ni yung kuan dire. Kasubaan kay perting hasula jud kayo. Nabuak kana jud ma'am mo yung pinaka-importante jud na mong gikinahanglan kanang tulay. Taong 2017, naitampok na po namin ang buwis buhay na biyahe ng mga tiga Osmeña sa Zamboanga del Norte. Binisita pa sila noon ng mga opisyal para inspeksyonin ang kanilang lugar. Sinalik ko sa annual investment program para magawa natin ng bridge. Yung propose na budget 60 million. We are proposing the bridge is 16 linear meters lang. We will not cross the 13th river. Magawa kami ng ibang linya. Pero dahil hindi pa rin nagagawa ang tulay at kalsada, muli naming tinanong ang lokal na pamahalaan ng Osmeña. We have ongoing projects now composed of bridge and concreting of roads. Yung section ng San Isidro Bridge that will complete next year. Supposedly sa January, nag-stop sila dahil COVID. Yung budget, sana yung na-request namin, yung sa 2018, 600 million ginawa nilang multi-year program. Kaya by year ang release. Hopefully, the release will be on time so that we can complete this project in 2023. Sa amin, i-rehab lang yung lugar para madaanan. Pero kung sabihin natin yung LGU gagawa ng tulay, hindi kaya namin yan. It will cost million yan eh. Yung LGU, minimal yung budget requirement namin. Sa mga ganong ori ng gastusin, hindi kaya ng munisipyo. Kaya antayan natin ang tipo na umiinit at saka unti-unti namin i-rescue yung lugar na yun. Samantala, ang mga pasahero ng bus, laking pasasalamat sa bayani nilang konduktor na siyang nagsalba ng kanilang mga buhay. Sir, salamat kayo sa imong pagtabang namo adtong nalunod tong truck nga ikaw ginagpaspas og pagpagawas namo sa sulod sa truck para makagawas mis. Bisan tungod og nangaano nagamo ang ubang karga, ang importante nga buhig ni. Salamat po kayo. Naluwas lang kubutan ninyo. Ang malalayong mga lugar sa ating bansa kailangang makasabay sa pag-agos ng buhay. Ang kailangan nila konkretong daan at tulay para maabutan ng serbisyo at para makarating din sila sa kanilang mga dapat patunguhan ng ligtas. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.